tatalakay ng isa na namang paksa na napapanahon para tayo ay maturuan, mapaalalahanan at mahamon. Leftovers, ito po yung ating pag-uusapan. Tira-tira. Tira-tirang pagkain. Yan po yung ibig sabihin yan. Is God worth our best? Karapat dapat ba sa Panginoon ang ating pinakamainam na oras, pinakamainam na paggawa, pinakamainam na pagpapala, pinakamainam na pagsunod. Leftovers, yung tira-tira. At masarap madalas yung tira-tira. Masarap ang bahaw. Masarap ang tirang ulam. At madalas yung ulam natin ng linggo or ng gabi ay ating pang nauulam ng susunod na araw, yung umaga. Papainit lang natin. At minsan may mga pagkain na masarap na sila ay tira-tira. Masarap na sila ay hindi bagong luto kung sakali. May mga ganong ulam katulad ng paksiw, ng pangat, 'di ba? Personally, gusto ko ito. Leftovers, pero ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa ating paglilingkod, tungkol sa ating pamumuhay at pagsunod sa Panginoon. Karapat dapat ba sa Kanya yung pinakamainam natin na maibibigay o ang tira-tira? Ano ba ang ibig sabihin kapag ang ating pagsunod ay hindi buong puso at hindi buo? Anong ibig sabihin kung tayo ay naglilingkod ng hindi lubos? At ano ang ating sinasabi? Paano ito nakakaapekto sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating kaligtasan? So leftovers, is God worth our best? 2 Samuel 24:24, dito si King David ay gusto niyang mag-alay sa Panginoon at doon niya napili sa lugar ni Araunah. At sa lugar na ito ay dito niya gustong alayan yung Diyos, si King David. At si Araunah ay handa at payag. Gusto niyang ibigay yung lugar niya. Actually, kung saan nililiglig ang mga ani, threshing floor. Okay, so yun yung napili ni King David at gusto niyang ibigay ni Araunah sa kanya ng libre. Pero sabi ni King David sa kanya, "No, but I will buy it from you for a price." Hindi, ayokong tanggapin ito sa iyo dahil gagamitin niya ito sa pag-aalay sa Panginoon, paghahandog sa Panginoon. Sabi niya, ako ay magbabayad sa iyo ng halaga ng lugar na ito. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. Hindi ako mag-aalay ng mga sinunog na mga hain sa Diyos ko, sa Panginoon ko, na hindi ako gumagastos. Yung offering niya, yung service at worship niya ay costly. Hindi ito libre. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. At yun yung ginawa niya. Binili niya yung lugar na yon at binili din niya yung ihahain. At ang gusto nating pag-usapan is yung naka-color ko dito, I will not offer to the Lord my God that cost me nothing. Hindi ako mag-aalay sa Panginoon na aking Diyos na hindi ako magbabayad o kaya ng libre, 'di ba? So ano ang pagsunod na ginagawa natin? Tayo ba ay nahihirapan? Tayo ba ay nabibigatan sa pagsunod? Okay, dapat ba ang pagsunod ay walang nararamdamang ganito at walang nararanasan ganyan? Dito, ang sinasabi ni King David ay yung offering niya ay dapat mahalaga. Mayroong halaga. Hindi libre. 'Di ba? Hindi yung wala kang anumang nagastos o hindi mo siya pinaghirapan. 'Di ba? So, yung pagsunod ay parang ganito din. Kasi we are offering ourselves, our service. 'Di ba? Yung ating pagsunod at paglilingkod ay ganun din, 'di ba? At naglilingkod tayo sa pamamagitan ng ating mga talento, 'di ba, mga abilidad, mga kakayahan, mga kaloob sa pamamagitan ng oras, sa pamamagitan ng kung ano yung meron tayo na material, 'di ba? So, pero
is it costing us anything? Is it costing our best yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod sa Panginoon? Otherwise, left over. Sa Malakay 1 verse 6, mga ano na to, mga medyo matagal na nakabalik ang Israel, ang mga Hudyo sa Promised Land from Babylonian captivity at naitayo na yung temple dito. At sabi nila ay malamang mga 100 years or so na yung lumipas na naitayo na yung temple. At naghahain ulit ang mga tao, yung offerings nila ng mga hayop ay ginagawa nila ulit. Pero dito ay nagrereklamo yung Panginoon. Sabi niya, a son honors his father and a servant his master. Ang isang anak ay nagbibigay ng galang sa kanyang ama at ganun din ang isang lingkod sa kanyang Panginoon. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Kung ako ay ama, nasa na aking karangalan? At kung ako ay Panginoon, bakit hindi sila natatakot? Nasaan yung pagkatakot sa akin? So to honor God is to fear God. At hindi natin siya kapag hindi natin siya kinatatakutan ay madidishonor natin siya. O priest, sabi niya, who despise my name, but you say, how have we despised your name? Ang mga saserdote, sabi niya na kanilang tinutuya, parang hindi pinapahalagan ng aking pangalan. Sabi nila, paano namin hindi pinapahalagan yung pangalan mo? Ang mga priest ay mga tagapaglingkod sa pagitan ng tao at ng Diyos sa temple. Diba? At sila ay pinatutungkulan dito na hindi nagbibigay ng honor at hindi natatakot sa Diyos. So verse 7, by offering polluted food upon my altar. Paano ka namin di ginagalang? Paano ka namin hindi kinatatakutan? Paano ka namin hindi pinapahalagahan? Sa pamamagitan, sabi niya, ng paghahain ng mga maruruming pagkain sa aking altar, sa aking dambana. But you say, how have we polluted you? Pero ang sinasabi ninyo, paano namin ka nadumihan? By saying that the Lord's table may be despised. Nadudumihan ninyo ako sa pamamagitan ng pagsasabi na ang hapag kainan ng Panginoon ay pwedeng di pahalagahan. Okay? So, paano natin hindi napapahalagahan yung ating paglilingkod, yung ating offering, yung ating service? Paano? At dahil doon ay hindi natin siya naigagalang. Hindi natin siya nabibigyan ng karangalan. Hindi siya natutuwa sa atin dahil dito sa polluted offerings, di ba? Dahil hindi siya ayon sa itinakda, hindi ayon sa katwiran na pamamaraan ng paglilingkod. So verse 8, when you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Paano namin dinudumihan? Okay? Paano namin hindi pinapahalagahan ang Panginoon, ang dambana niya kapag kayo, sabi niya, ay nag-aalay, naghahain ng mga bulag na hayop? Hindi ba masama yan? At kapag kayo ay naghahain ng mga may sakit, ng mga lumpo, at sabi niya, hindi ba ito masama? May mga karapat-dapat na hain ayon sa kautusan. Sa Leviticus 20:22, sabi nito, animals blind or disabled or mutilated or having a discharge or an itch or scabs, you shall not offer to the Lord or give them to the Lord as a food offering on the altar. Ito yung mga hayop at mga hain na hindi karapat-dapat ihain. Mga bulag, mga pilay, okay, mga sira, mga hayop na mayroong agas, sila ay may discharge. Okay naman kati, parang buni or whatever na sakit sa balat. You shall not offer to the Lord. Huwag mong ihahain yan sa Panginoon. Hindi lahat ng hain ay katanggap-tanggap kahit na naghahain tayo. Hindi lahat ng service ay katanggap-tanggap kahit na tayo ay naglilingkod. Hindi mo pwedeng ihain
At hindi mo pwedeng ibigay sa Panginoon ang ganitong uri ng hain, sacrifice, or offering. Sa Deuteronomy 15 verse 21, but if it has any blemish, yung hayop na ihahain, sabi niya dan kapag merong batik, if it is lame or blind, kapag ito ay pilay o bulag, or has any serious blemish whatever, ano man yung kanyang dumi o ano man yung kanyang batik, ano pa man yun, you shall not sacrifice it to the Lord your God. Huwag mo itong ihahain sa Panginoong Diyos mo. So nandito yung dalawang utos at yung iba ay mababasa rin natin sa Old Testament sa first 5 books, 'di ba, ng Bible natin. Sinasabi doon kung paano tayo dapat naghahain, ano yung hain natin. Ano yung katanggap-tanggap na hain sa Diyos. So, mahalaga 'yon, 'di ba, na ang ating mga hindi lamang yung mga sarili natin kundi yung ating paglilingkod, yung hain natin ay maging katanggap-tanggap. Sa Malakay 1 verse 8, so sabi niya dito, when you offer blind, lame or sick, is not that evil. Bakit hindi siya matuwid? Bakit masama siya? Naghain naman sila, kaya nga lang bulag, kaya nga lang lumpo, kaya nga lang may sakit. Kasi ni-require na ng Panginoon, nasa Bible na yung kalakaran tungkol sa paghahain. And yet, kapag hindi ito nagampanan o nasunod, parang nababaliwala siya. Kasi it's like an offering, pero hindi ito yung nire-require na offering. Hindi ito pagmamalabis at hindi ito pagpapahalagang ng sarili lang masyadong nagpapaimportante. Pero meron kasing nakatalaga, meron kasing nararapat na hain. Kaya nga sabi niya dito, present that to your governor. Sige, ibigay mo yan sa iyong gobernador. Sa official ng iyong pamayanan, ibigay mo yan. Will he accept you or show you favor? Tatanggapin ka ba niya o magpapakita pa sa iyo ng pabor kung ganito yung uri ng sacrifice na ibinibigay mo? Hindi siya yung karapat-dapat, hindi siya yung prescribed, 'di ba, na uri ng sacrifice. Kung sakali. Okay? So, mahalaga kung paano tayo maghain o maglingkod. Hindi lamang naglilingkod tayo, paano tayo naglilingkod? Masaya ba yung puso natin? O tayo ba ay natatakot lang? O dahil lang sa gampanin talaga to? O kaya naman dahil sa gusto talaga natin at mahal nating maglingkod. So verse 9, and now entreat the favor of God. So sabi niya, yung uh, gustuhin, 'di ba, ang pabor ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon, that He may be gracious to us, upang maging mapagbiyaya siya sa atin. 'Di ba? Yung pabor ng Diyos ay kinakailangan nating magsumamo para matanggap natin ito. Okay, yung pagpapala, yung pabor ng Panginoon. Sabi niya, with such a gift from your hand, will He show you favor to any of you, says the Lord of hosts. Pero yung ganyang uri ng hain, 'di ba? Bulag, may sakit, lumpo. Matutuwa ba siya na tayo bibigyan niya ng biyaya at pagpapala ang Diyos kapag kung ano yung ni-require niya na hain ay hindi yun yung ibinibigay natin? Tayo na mismo yung nagde-decide kung ano yung dapat maging hain natin. Samantalang malinaw sa kanyang salita. So, pagbaliwala, pag-dishonor sa Panginoon, yung maglingkod, yung ibigay mo yung oras mo, yung ibigay mo yung yung pinakamagaling mo sa Panginoon. 'Di ba? At tayo ay nag-i-expect ng pagpapala, ng proteksyon, ng kaligtasan, pagliligtas ng Panginoon. Samantalang yung requirement niya, hindi naman natin magawa-gawa. Kahit na yung initial na requirement, nagawa natin manampalataya, magsisi, magpabautismo, tumanggap ng Holy Spirit. Madali yon, pero umpisa lang yon. Hindi yun yung pagpapatuloy ng ating kaligtasan. 'Di ba? So, pero bibigyan ka ba niya ng pabor? Pagpapalain ba niya tayo? Pag yung kanyang ini-expect, yung kanyang nire-require ay hindi yun yung ginagawa o kaya naisasagawa natin, yung expectation natin ay hindi tatanggap ng kahit ano. Kaya sa verse 14, sabi niya, cursed be the cheat, the deceiver. Diba? Sumpain ang mandaraya who has a male in his flock and vows it, and yet sacrifices to the Lord what is blemish.
Curse be to the cheat. Ang mandaraya ay hahatulan. Di ba? Kasi bakit? Balik tayo dun sa usapan natin ng paghahain ng hayop na susunugin. Sabi niya, kasi itong mandaraya na to, bakit siya mandaraya? Kasi sinabi niya na meron siyang haing lalaki sa kanyang kawan. At kanyang itinalaga na ito. Di ba? Ikinompromiso na niya itong hayop na to bilang maging hain niya. And yet, sabi niya, sacrifices to the Lord what is blemish. Meron naman siyang pinakamainam, pero yung either secondary or tertiary, di ba yung mas mababang uri yung binibigay niya? Samantalang meron naman siya eh. Di ba? Bakit yung may batik samantalang ang nire-require ay walang batik at meron ka naman noon? At sabi pa niya, for I am a great king. Ako ay dakilang hari, says the Lord of hosts. My name will be feared among the nations at ang aking pangalan ay katatakutan sa gitna ng mga bansa. Ako ay dakilang hari, sabi ng Panginoon. At ako'y kikilalanin at katatakutan. Bakit hindi niyo ako katatakutan? Ito yung sinasabi niya. Bakit yung nire-require ko hindi niyo ginagawa? Di ba? Bakit hindi kayo masaya na pinaglilingkuran ako? Hindi kayo nag-aalab na paglingkuran ako? Di ba? Bakit? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Sa Genesis 4 verse 3, mahalaga ang paghahain or offering. Di ba? Una tong ibinigay nung time ng dalawang lalaking anak ni Adan at ni Eva, si Cain at si Abel. In the course of time, Genesis 4 verse 3, di ba? Sa pagdaan ng mga panahon, si Cain ay nagdala ng kanyang hain sa Panginoon, sa Diyos. At ang hain ay an offering of the fruit of the ground. Ang hain ng kung ano man yung ani mula sa lupa. Okay, interesting lang kasi yung offering of the fruit of the ground dyan sa ibang umintindi, sa iba pang mga umintindi ng salita ng Diyos, ito yung sinasabi nila. Sa Net Bible, sabi dito at the designated time, okay, sa tipanan, sa oras ng pagkikita, okay? Cain brought some of the fruit of the ground for an offering to the Lord. Nagdala si Cain ng ilan, okay, sa mga bunga ng lupa bilang hain sa Diyos, at iyon yung ginawa ni Cain. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. Si Abel din ay nagdala ng panganay ng kanyang mga tupa o ng kanyang kawan at ng kanilang mga taba. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. At tinangkilik ng Panginoon ang hain ni Abel, pero yung hain ni Cain ay hindi. Bakit? Siguro, hindi lamang dahil sa merong ugali na masama si Cain, 'di ba, lalo na sa kanyang sa kanyang kapatid kay Abel, 'di ba? Hindi lang 'yon, kundi dahil hindi niya sinusunod yung kalakaran ng Panginoon. 'Di ba, ang Panginoon yung unang nagkatay malamang ng isang hayop para madamitan yung nanay at tatay nila. 'Di ba, sa Genesis chapter 3. Pero dito sa 4 ay alam nila kung sakali kasi may designated time eh. Merong nakatakdang oras para sa hain. At nung dumating yon, sila ay naghain. Pero bakit naging katanggap-tanggap yung kay Abel at kay Cain na hindi? Okay? Malamang dahil sa paraan ng kanilang hain. Yung isa ay ilan sa mga mga vegetables niya o kaya mga pananim niya. Some of the fruits, 'di ba, ng kanyang garden. Pero si Abel ay kakaiba. Dinala niya sa Panginoon ang panganay mula sa kanyang kawan. At ilang taba. Okay, so firstborn, ito yung pinaka. 'Di ba? Ang panganay ay mahalaga sa kanila nung panahon nila. Sila yung ang mga panganay yung tumatanggap ng 2/3, okay, kung sakali ng kanilang
mana. Mas mataas yung mamanahin ng firstborn. Okay, so so yun yung nangyari. Siya ay nagbigay ng isang lalaking tupa na kanyang inalagaan, si Metz. At ito yung naging hain niya. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. At yun nga, tinanggap ng Panginoon yung kay Abel, pero si Cain, yung kay Cain ay hindi. At isa malamang yung dahilan is dahil ang kanyang ginawa ay hindi ayon sa direktiba ng Panginoon ng paghahain. Pangalawa, nagbigay lang siya si Cain ng ilan mula sa kanyang ani, hindi yung pinaka yung ibinigay niya. At ang sacrifice ay katanggap-tanggap sa Panginoon dahil ibinibigay natin yung lagpasan kung sakali. At hindi lamang ito sa pinansyal, pero pwede rin sa pinansyal. Kahit sa relationship. Kahit sa iba pang mga bagay na sinabi ng Panginoon kung paano tayo dapat naglilingkod. That also is sacrifice. At yung service at yung worship natin, yung prayers natin, di ba, ito yung mga maliliit na mga bagay. Pero dapat, dahil maliit na nga sila, dapat hindi nagbabago yung gana at interest natin kapag ginagawa natin siya para sa Panginoon. Sa Joshua 24 verse 15, nandito si Joshua na hinihimok niya yung mga Hudyo upang pumasok sa promised land. Okay? At sabi niya dito, if it is evil in your eyes to serve the Lord, kung masama sa inyong paningin ang maglingkod sa Panginoon, at obviously hindi. Pero may mga tao nung time niya na nagsasabing mahalaga kasi masama ang paglilingkod sa Panginoon kasi nahihirapan sila eh. Kasi pinapahirapan sila, mayroong persecution, may temptation, may oppression, 'di ba? Yung kaaway at yung iba pang mga tao, 'di ba? Kaya nga ang sinasabi nila ay masama yung epekto ng paglilingkod kung kailan ako naging born again. Saka dumami yung mga trials ko, dumami yung mga temptations ko, kung kailan ako nagsiseryoso na. Saka naman sinusundan ako ng masama. Okay, so kaya tinitingnan nila minsan masama yung pagsunod sa Panginoon. Okay, kasi nagkaroon sila ng mas malaking problema at sinundan sila ng kung ano-ano, 'di ba, na hindi mabubuti. At sabi niya, it is evil in your eyes to serve the Lord. Choose this day whom you will serve. Sige, piliin ninyo kung sino yung paglilingkuran nyo. Ano ang pagpipilian? Whether the gods your fathers serve in the region beyond the river. Okay? Kung yung totoong Diyos ay yung Diyos na nasa kabilang ibayo ng ilog, at malamang ito yung ilog ng Nile River, 'di ba? At ang ibig sabihin ay sa Egypt, yung gods of Egypt, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. O kaya yung mga Diyos ng Amorites o Amoreo sa Canaan. So iba-ibang gods, 'di ba? Sila yung pinagpapalit ng Panginoon ng ibang mga tao nung time na ito kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ni Joshua, at this is very striking, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nandito yung kanyang palagay, nandito yung kanyang gagawin, nandito yung kanyang layunin, nandito yung kanyang ipinopropose. As for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking sangbahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Hindi lamang ako, kundi lahat ng pwede kong maimpluwensyahan sa mga mahal ko, kundi sa lahat ng pwede kong maimpluwensyahan na tao, we will serve the Lord. Diba? So, merong mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, pero naglilingkod pa rin sila sa ibang Panginoon. Merong mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, pero naglilingkod pa rin sila sa ibang mga Diyos at iba pang mga Diyos-Diyosan. At hindi lamang ito yung religious na mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. At maaaring ito ay career, maaaring ito ay yung status ng buhay, maaaring ito yung hanap buhay o negosyo, maaaring ito yung
yaman per se, di ba? O yung sarili mismo ng tao, naglilingkod siya sa kanyang sarili, di ba? Tinawag ito ng Bible, lalo sa Colossians, na Diyos nila yung kanilang tiyan, sabi niya. Pero, as for me and my house, isa lang yung Panginoon and we will serve Him. Isa lang yung totoong Diyos. At ang tanong ko ay, nasumpungan na ba natin yung totoong God? At ang tanong ko ay, siya ba yung totoong Panginoon at tagapagligtas? Iniligtas na ba niya tayo? Ngayon kung ganon, kalabisan ba na siya ay paglingkuran ng buong puso, kaluluwa, kalakasan, isip? Kalabisan ba yon? Diba? Yun ba ay extreme? Of course not. Of course not. Kasi kung totoong Diyos siya at siya yung tagapagligtas, hindi sayang at hindi kalugi. Diba? Na maglingkod sa Kanya. Kaya lang, you have to choose. Diba? Araw-araw ng buhay natin. Diba? Choose to obey, choose to follow. Diba? Itong Diyos na karapat-dapat na paglingkuran. Sa 1 Kings 18 verse 21, parang ganito din at kahawig yung sinasabi ni Elias, si Elijah, the prophet, di ba, nung nakipagduelo siya sa 800 plus na mga false prophets na pinaglilingkuran na ng mga Hudyo dito. Pero dumating si Elijah, si Elias, na magdadala siya ng kaligtasan o minsahe ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. At kanyang hihimukin sila na makilala at paglingkuran, di ba, sampalatayanan nitong Diyos na to ng Bible. At wala talagang dalawang opinyon. Kasi wala naman talagang dalawang Diyos. Yung isa ay nagbabalat kayo lang. Poser kung sakali. Sabi ni Elijah sa mga tao, how long will you go limping between two different opinions? Diba? Kailan kayo titigil sa pagkakaroon ng dalawang akala? If the Lord is God, follow Him. Kung ang Panginoon mismo ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Kung si Baal, then follow Him. Sundin mo siya kung sakali. Kasi merong kompetensya yung totoo at yun ay kasinungalingan. May kompetensya yung kaliwanagan at yun yung kadiliman. Merong pakikipagtunggali sa gitna natin at hindi lamang ito sa Pilipinas, di ba? Kundi sa buong sanglibutan. Merong pakikipaglaban yung masama sa mabuti. Upang ang kaligtasan ay hindi tanggapin at ang paglilingkod sa Diyos ay hindi maging ganap. Okay? And the people did not answer him a word at hindi sumagot sa kanya ng kahit isang salita lang ang mga tao. Bakit? Bakit ayaw sumunod yung mga tao? Bakit pagkatapos na maipaliwanag na natin, malinaw, di ba? Bakit ayaw pa rin nilang sumunod? Kasi sa mga puso nila, nandoon yung altar ng mga Diyos-Diyosan na meron sila. Only false gods, okay, ang pwedeng gamitin ng kaaway upang dayahin yung mga merong matuwid, banal na Diyos. Sa Matthew 6:24, nung dumating si Jesus, ito rin yung sinasabi niya. No one can serve two masters. Walang pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Okay? Kasi kapag merong dalawang Panginoon, 'di ba? At ito yung sinasabi ng ibang mga tao, 'di ba? Na iisa lang talaga yung Diyos. Iba-iba lang yung paraan, iba-iba lang yung relihiyon. Kaya nasubukan mo na bang basahin yung Biblia para malaman mo kung ano ang Diyos na ito na pinaglilingkuran natin at bakit kung ikukumpara siya sa iba ay mangingibabaw yung Diyos natin? 'Di ba? Kasi kung totoong God siya yung ating pagsilbihan. Wala nang ibang pagsisilbihan kundi ang Diyos lang, 'di ba? Because you cannot serve God and money. At ito lang yung halimbawa ni Jesus. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa yaman.
Hindi. Okay? Kaya wag mong hatiin yung oras mo. Wag mong ipagkait yung oras mo para sa totoong Diyos at sa paglilingkod sa Kanya. Sa Philippians 3 verse 7 to 8, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Ano man yung aking kapakinabangan o pakinabang, di ba, na meron ako, ito yung mga bagay na naging kalugihan ko para sa kapakanan ni Kristo. Nung naligtas si Apostle Paul, di ba, ay iniwan niya ang lahat. At nandito yung kanyang litanya, magsisimula sa verse 5, 6 at hanggang dito, 'di ba, na kanyang ipinapaliwanag kung paano ang pamilya niya ay totoong Israelita at kung paano siya ay mataas ang katungkulan sa kanilang religion. Pero lahat ng ito ay kalugihan. At kaya nung una niyang ma-receive, hindi lamang yung kanyang paningin, kundi ang kanyang kaligtasan, magliwanag ang spiritual ng mga bagay sa kanya at yung mga walang hanggan, hindi lamang yung pansamantala, di ba, kanyang naintindihan. Di ba, na anuman yung kanyang isinacrifice, yun ay karapat-dapat. Yun ay gain, hindi yun loss. Yung loss ay, yung kalugihan ay yung ikaw ay hindi kay Kristo. Pero kapag kay Kristo ka, 'di ba? Even if lahat ng mga bagay ay hindi okay. Okay? Basta para kay Kristo ka. So, ganito si Apostle Paul at ito yung kanyang realization. Nung una siyang maligtas ay he counted everything lost na for the sake of Christ. Diba? At ang tanging may pakinabang sa kanya ay maglingkod sa Panginoong Kristo natin. At sabi pa niya, indeed, I count everything as loss. Diba? Kahit sa ngayon, diba, ang tunay ay ibinibilang ko ang lahat ay kalugihan because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. Diba? Dahil sa pagkakilala lang, yung kahalagahan ng pagkakilala kay Hesus Kristong Panginoon. I count everything as loss. Everything, 'di ba, ay kalugihan. Okay? Dahil mas higit ang lahat ng meron siya sa sanglibutan, mas higit yung pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Kaysa anumang bagay. For His sake, I have suffered the loss of all things. Para sa kanyang kapakanan kay Kristo, sabi niya, ay naghirap ako na maiwaglit ang lahat. Makita ko ang lahat na kalugihan sa buhay ko. And count them as rubbish. At ang lahat ng mga bagay na ito, ano man sila. Di ba? Hindi lang yung kasalanan, kundi kahit yung mga neutral na mga bagay. Like profession, career, education, relationship, di ba? Prayers, or praise and worship. Di ba? Yung Word of God at pag-aaral sa Word of God. Anything, okay, ay walang kwenta kung hindi naman natin mapapanalunan si Kristo at ang lahat ay rubbish. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Dahil sa kanyang marubdob na pagnanasang makasunod sa Panginoon ay kanyang pinersecute yung church. Dahil hindi niya naiintindihan. Diba? At eventually dito naintindihan na niya at sabi niya, lahat, yung pagiging pariseo niya, lahat ng naintindihan niya, lahat ng buhay niya nung nakalipas, nung siya ay hindi pa saved, sabi niya, para sa kapakanan ni Kristo, lahat ay naging kalugihan. At lahat ay naging pawang basura. Pero hindi lamang ito basura, yung ibig sabihin ng rubbish dito, kundi para siyang dumi ng tao. Di ba? Na yaki, iiwasan, hindi papahalagahan kasi hindi naman talaga siya worthy, di ba? At lahat ng ito ay tungkol sa buhay ni Apostle Paul upang makamtan lang niya si Kristo, di ba? That I may gain Christ. So everything is loss or is loss. Ang gain lang ay sumunod kay Kristo, ang gain lang ay si Kristo, ang maglingkod sa Kanya. Nawa, maintindihan natin ito kasi mahalaga siya. Di ba na maunawaan natin na ang totoong pagsunod sa Panginoon ay may loss.
may kalugihan. Kaya palagi natin sinasabi, hindi ito palaging masaya at hindi ito palaging mainam ang mga kalagayan. Aalis ka sa kanya-kanyang comfort zones. At ang magiging panibagong comfort natin ay ang pagsunod. Panibagong comfort sa atin ay ang maglingkod. Pero kapag tinitingnan natin yon, pagpunta sa fellowship, kinakailangan tayong karayin, kinakailangan natin hilahin, itulak, 'di ba? Kinakailangan tayong suhulan para lang gawin yung mga bagay-bagay na ito. At saka gagawin naman natin after na mayroon tayong suhol, tayo ay tinakot, yung paggawa natin ay leftover na paggawa. Kasi that is not your best. Diba? Para kay Christ, sabi ni Apostle Paul, lahat ng kanyang sinacrifice ay loss dahil lang para mag-gain si Christ sa buhay niya. How I wish and I pray, 'di ba, na maintindihan natin yung paglilingkod. Okay, na hindi leftovers ang ating ibinibigay of our talents, of our treasures, of our time sa Panginoon. 'Di ba? Na yung lagpasan sa kaya nating ibigay, kasi ganun din yung kanyang ibinigay sa atin. Lagpasan sa ating hinihingi at lagpasan sa ating inaakala. Lagpasan sa ating iniisip yung kaya niyang ibigay at ibinigay na niya in Christ by the Holy Spirit sa atin. 'Di ba? Kaya kapag sasabihin mong everything is lost to gain Christ, you gain everything. 'Di ba, in Christ? Kasi lahat ng mga bagay ay hindi magtatapos sa Kanya. Hindi matatapos ang mga Kanya para sa atin, sa Kanyang plano. So, ano na at kumusta na yung ating paglilingkod? 'Di ba? Pinag-uusapan natin lately, 'di ba, yung tungkol sa pagkilos sa mga kaloob, pagkilos sa mga abilidad, pagkilos sa mga paglilingkod. At nagsalita tayo kamakailan lang ng tungkol sa different ministries that we can join to serve the Lord, to serve God. Pero paano tayo maglilingkod? Half-hearted? Paano tayo maglilingkod? Leftover? Or leftovers yung ibibigay natin, tira-tirang oras, tira-tirang lakas, tira-tirang nalalaman o naiintindihan, yung tira na lang, yung nasa dulo, katulad ng sinasabi ng iba, di ba? Saka na lang sila magsiseryoso, saka na lang sila susunod sa Panginoon sa dulo ng buhay nila. Kung tira-tira na lang, di ba, anong sinasabi sa Ecclesiastes 12? Alalahanin natin ang lumikha sa mga araw ng ating kabataan upang mapaglingkuran natin siya ng nararapat para sa Kanya, para sa Kanyang glory at para sa Kanyang honor. Di ba? Prayer ko po sa bawat isa sa atin na kumilos at maglingkod tayo sa ganitong paraan sa Diyos na meron tayo at tagapagligtas na meron tayo. Di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. If God be God, serve Him. Pero serve Him nung tama at wasto, nung karapat-dapat na pagsunod at hindi leftover. Kasi si Christ yung sentro at hindi yung ating mga sarili. Si Christ at ang pagsunod sa Kanya yung pinakamataas na paraan ng pamumuhay natin. To live is Christ. To die is gain. To live is Christ. Ang mabuhay ay Kristo. Di ba? Hindi lamang maglingkod sa Kanya, kundi yung si Kristo yung buhay natin. At hindi tayo mabubuhay apart from Him. At lahat ng ating ginagawa is for Him. Lahat ay para sa Panginoon. Diba? We will work, we will serve for the Lord. Sa Romans 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Ako ay namamanhik sa inyo mga kapatid. Sabi niya, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos. At marami ang habag ng Diyos. Ang kanyang kapatawaran ay habag niya. Ang kanyang mga kaloob ay habag niya. Ang kanyang kaligtasan ay habag niya. Ang kanyang plano in the future for us ay part ng kanyang kahabagan. Kasi ibig sabihin ng habag ay yung pabor ng Diyos na tinanggap natin. 'Di ba? Hindi yung kanyang yung karapat-dapat sa atin, which is impyerno.
Dahil marami yung kanyang mga habag sa atin, di ba? Ano ang tugon natin? Present your bodies as a living sacrifice. Di ba? Hindi yung parang wala naman siyang ginawa, parang wala naman tayong tinanggap sa kanya, pero tayo ay magbibigay ng buo at hindi leftover, di ba? Hindi, meron na siyang ibinigay. We are just responding, di ba, sa kanyang ibinigay. We are just reflecting Him kasi siya ay giver at nagpapatuloy na ganito. At um, kung tayo ay may relationship sa Kanya, we will reflect who He is. Diba? Dahil sa Kanyang mga kahabagan, ating ipipresenta yung ating mga katawan, ating ibo-volunteer yung ating mga katawan. Ibig sabihin body, soul, spirit. Diba? Ibig sabihin mind, strength, heart, at yung lakas ay ibibigay natin yung ating katawan bilang buhay na hain. Buhay na hain. Buhay tayo at tayo ay yung hain. Hindi na lamang tayo maghahain pero yung mga sarili natin mismo. Ibig sabihin ay hindi natin pag-aari yung sarili natin. Because every sacrifice ay ibinibigay sa Panginoon. It is the Lord's. So kung tayo ay sacrifice or living sacrifice, tinitingnan natin yung ating mga sarili na hindi na natin pag-aari at anumang mga bagay patungkol dito. Yung ating kaalaman, yung ating oras, yung ating opportunities, yung ating talento, yung ating kayamanan. Lahat ng ito ay sa Kanya. 'Di ba? At kayang-kaya nating i-sacrifice lahat yung mga bagay na to kasi hindi naman ito pag-aari natin. 'Di ba? Mahabubuhay tayo na tayo ay uh, tayo yung sacrifice, tayo yung pag-aari ng Panginoon. Kasi He bought us with a price. 'Di ba sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. In order that so that we can glorify the Lord in our lives, in our bodies. 'Di ba? So, 'yan yung gagawin natin. Okay, tayo yung sacrifice according sa kanyang salita. Tayo yung sacrifice na hindi leftover, hindi siya lame, hindi siya sick, hindi siya uh, hindi siya blind. Kundi tayo ay binuunan ng Panginoon. Iniligtas na niya tayo. At sa kalagayang ligtas, tayo ay mabubuhay na naglilingkod. Banal, katanggap-tanggap sa Diyos. 'Di ba? Paano yung living sacrifice of our bodies? Yung spiritual service or worship natin. Kasi ang service sa paglilingkod at ang pagsamba ay pareho lang. 'Di ba? Pareho lang. Hindi lamang pagsamba yung pagkanta, kundi lahat ng uri ng paglilingkod ay pagsamba. At ito yung ating buhay. Sumasamba sa Kanya ng espiritual na pagsamba, karapat dapat na paglilingkod ang ginagawa natin. Hindi half-hearted, hindi half, kundi complete. Kasi wala tayong anumang gagawin na hindi natin gagawin para sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig, dahil sa Kanyang biyaya, habag, at dahil sa Kanyang kaligtasan. Okay? Ito yung sumasalamin na tayo mga ligtas. We are living sacrificially. Para lang makapaglingkod tayo ng ating pinakamainam sa Diyos na ito. Next time na pupunta tayo sa church, next time na tayo makikipag-fellowships, next time na tayo magbabasa ng Bible natin, next time na tayo ay maglilingkod sa pamamagitan ng worship o praise o kaya naman sa pamamagitan ng evangelism at discipleship, ay
maintindihan natin, don't give leftover time or strength, kundi tayo ay excited, kundi tayo ay punong-puno ng interes at tayo ay kikilos, tayo ay gagawa at maglilingkod ng pinaglilingkuran natin ng Diyos. May kasayahan, may pagpapasalamat kasi ito ay opportunity of a lifetime. Okay? To be sacrificing for the Lord ng kung sino tayo. So, isang mahalaga na dapat nating maintindihan, 'di ba? Dito sa title natin na pinag-usapan. Leftovers ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. But our best, our utmost is for the God who deserves this anytime and every time for all eternity. So, yung tanong, is God worth our best? Yes, and more. Not only today, but beyond sa temporary na kinalalagyan natin. Di ba kaya nga tayo bibigyan ng walang hanggan, buhay at katawan to continue to be a living sacrifice, holy and acceptable to God, our spiritual worship or service. Hindi siya leftover, complete, eternal, spiritual. Maraming salamat po at tayo ay pagpalain muli.